Now back to Face to Face dito sa TV5. Mga kasawsawan, kasama nga po natin ngayon si Kuya Jerome at narinig natin ang sinabi niya na ang pinipili niya ay si Mary Jane at ang plano niyang pakasalan ay si Mary Jane. So, Kuya Jerome, bakit ka nandyan? Lumipat ka doon. Dapat doon ka, Ay, congrats! Congrats! Sana. Congrats lang! Congrats! Kung ako rin naman, te, papamigay ko na lang din. Okay lang. Sandali lang. Alamin naman natin ang pinanggagalingan mo, Kuya Jerome, at kung anong mga 100 at 1 dahilan kung bakit mo nagawang lokohin si Lilian. Pinakilala ko sa kaibigan niya eh. Hindi kaya ginamit mo lang na dahilan si Mary Jane para makapaghiwalay na kayo ni Lilian? Hindi po nagamit po yan. Pero ang sabi mo sa akin, pinipilit ka lang ni Mary Jane. Pero ang sabi ni Rachel, 4 na beses ka ng kusang nagpupunta doon kay Mary Jane. Inakit-akit yung ape, inakit-akit eh. Inakit-akit eh. So pag may umakit ulit sa iyong babae, maging mahina ka, iiwan mo rin si Mary Jane. Hindi ko naiiwan. Bakit hindi mo siya iiwan? Talaga yun. Kahit may kamatayan na hindi kamatayan. Okay, sandali lang. Ang tanong ko, Jerome, bakit parang galit ka kay Lilian? Oo nga, ako paniloko. Ikaw pa rin ka magalit sa akin. Dati sa trabaho, wala pang masinahin. Wow, Prinsipe Abante! Wow! Ay, salute yo! Ay, salute yo! Grabe! Ang pogi mo! Ang pogi mo! Kinakaya mo ba, Han, sa mga naririnig natin? Mukhang hindi siya. Oh, ano ba ang final say ng ating mga sausawer at sausawera? Sige nga! Kita nyo na ang pinag-aawayang lalaki ni Lilian at ni Mary Jane. Para kanino ang simpatsya ninyo sa storyang ito? Pula ba o puti? Boto hands tayo! Go! Nako! Ate Lilian, malinaw na maaaring dahil sa nangyari ay mawalan ka ng boyfriend. Pero huwag kang mag-alala kasi tingnan mo naman kung ilang supporters mo ngayon ang narito sa studio na lahat ang itinataas at ang sinasabi ang kanilang suporta ay para sa'yo. Yan ang resulta ng ating Boto Hands. Go! Grabe, tagos sa puso ang naging kalagayan ng ating mga bisita ngayong umaga at talaga namang hindi po katanggap-tanggap para sa kanila ang nangyaring ito. Kaya naman kakausapin na po sila ng ating mahal na trio tagapayo para mas maliwanagan po sila sa kanilang gulong kinasasangkutan. Dapat nga bang magpasalamat na lang si Lilian sa mga nangyari? Kasi alam mo, sa isang relationship, pwede naman mag-boyfriend at girlfriend na hindi nagli-live-in. Hindi kailangan mag-live-in. Saka siguro po, ang pagkukulang ko sa kanya, hindi ko binibigay yung katawan ko eh. Maging magkaibigan pa rin kayo kahit nangyari yung lamat na yon. Sana hindi maging sandahilan ng itong problema ito sa pagiging magkaibigan niyo. Sa ating mga bisita, sana po talaga pinalagahan ninyo ang binigay na mga payo sa inyo ng ating mahal na trio tagapayo. Bago lang tayo magtapos, meron pa silang mga ilang mensahe na sana ay kumurot sa inyong mga puso. Unahin ko si Attorney Acosta. Kay Lilian, alam mo Lilian, nawalan ka man ng isang kaibigan, ngunit alam kong ikaw ay nagwagi. Nagwagi sapagkat sa pagkakataong ito'y nalaman mo na kung ano ang magiging ugali ng iniisip mong makasama habang buhay. Pasensya, Jerome, pero mas saludo ako sa iyo yung sinabi mo kanina, yung inamin mo kay doktora na sa loob ng 1 taon na inyong pagli-live-in ni Jerome hanggang halik lang siya.
At yun din yung sinabi ni Jerome na naging pagkukulang mo. Palagay ko hindi mo naging pagkukulang yun, kundi yun ang naging daan upang lalo mong makilala si Jerome. Kung talagang nagpaplano kayo, isipin mo na meron kang naging pagkukulang sa kaibigan mo, kay Lilian, ikaw din Jerome, at upang kayo makapagsimula ng panibagong sabi nga'y wala ng agam-agam at malinis ang inyong konsensya, hindi naman kakulangan kung kayong dalawa ay humingi ng dispensa kay Lilian. Yun lamang at hangad ko rin ang inyong kaligayahan. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Dito nakita niyo talagang sabihin na natin ang pinanindigan ni Lilian ay yung sinasabing living in together, na wala silang pinag-iisipan na talagang magkakaroon ng total commitment. At natutuwa naman din ako kay Lilian na siguro mas madali siyang ka-move on dahil kita niya kung anong klase nga namang lalaki ang baka sakaling makasakal sa kanya imbis na talaga mapakasalan niya. At the same time, siguro ang nakikita ko dito, Mary Jane, unang-una yung pagsasalita mo ay tonong may kalapastanganan. At talagang pinapakita mo na talagang wala kang respeto. Alam mo, para matuto kang magrespeto, ay kailangan respetuhin mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan ibibigay mo kaagad yung sarili mo kung sino mang lalaki ang lalapit sa inyo. 4 na beses, meron kaagad nangyaring ganon, ay isa ng pamamaraan para sabihin mo nawawalan ka ng respeto sa iyong sarili. Kung meron kang respeto sa iyong sarili, matututunan mong magrespeto ng magulang mo, ng ibang tao, at alam mo yung tinatawag nating salitang delikadesa, maintindihan mo lalo yun. At kung yun ay maipapasok mo sa isip mo, mas alam mo kung paano mamuhay ng tama at tahimik. Yan lang. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Friend Sunny? Pangarap po ng mga babae na nagnanais mag-asawa ay yung magsuot ng bridal gown at magmarcha, lumakad sa simbahan at harapin ang kanyang magiging asawa at mangako sa harap ng dambana. Ngunit kung minsan ang lahat ng pangarap na ito ay naglalaho kung nauuna ang tinatawag nating pagsasama o live-in. Ang problema doon dahil walang commitment. Kaya nagkaroon ng tukso, dumating ang tukso sa buhay ng iyong kinakasama na si Jerome, ayun, hindi naiwasan. Pero kung sakaling darating ang isang lalaking magmamahal sa iyo ng tunay, huwag muna kayong mama. Unahin po ang pagpapakasal, saka mo na ibigay sa kanya ang iyong pagkababae. Ayun. Maraming salamat po, Reverend Father Sunny Merida. Paumanhin kay Jerome at kay Mary Jane, pero sa pagkakataon na ito, sa narinig nating naging pag-amin ni Lilian sa ating mga tagapayo na dun sa 1 taon na nagsama sila ni Jerome, ay walang nangyari, bibihira na ang ganong klaseng babae. Kaya palakpakan natin si Lilian dahil binibigyan niya ng pagpapahalaga ang kanyang sarili at ang kanyang pagkababae. Alam naman natin, Mary Jane, na lahat tayo may karapatan na umibig, magmahal, maging maligaya. Pero bago tayo tumungo doon, siguro para sa amin ay marapat lamang na sa nangyaring nasaktan ninyo, Jerome at Mary Jane, si Lilian, siguro dapat lang na humingi kayo ng paumanhin sa kanya. Patawarin mo na ako. Magharap ka ng lalaki naman. Ito pa nakapagsalita, pinatawad na kita.